Naku, walang gasolina. Charot. Ngayong gabi sa Pinasarap. Ay! Diyos ko, Lord! Kuya! Ay! Pwede ba bababa? Makakababa ba dyan? Ay, dumudulas! Tama na, tama na, tama na, tama na! Ay, Diyos ko! Paano ba to? Kuya! Tatagilid ako! Parang feeling ko mamamatay ako. Dadayuhin natin ang isang cow at carabao farm sa Laguna. Oh, tanghalian na! Kain ng kain. Sarap. Masusubok din ang aking galing sa pagmamaneho, pero hindi ng kotse at motorsiklo kundi ng traktora. Mapapalaban din ang aking mga braso sa pagpapastol ng kalabaw. Hoy! Teka! Mali nga yan eh. Sumunod ka sa akin. Ako ang susi sa tagumpay. Punta natin yung nanay mo. Dito. Ay, ba't tumatakbo? Huwag ka tatakbo. Gusto mo bang takbuhan? Takbuhan? Takbuhan talaga, ha? Takbuhan! Akala mo, di ka makakaligtas sa akin. Makakasama rin natin sa mga challenge at food trip ang sexy comedian at sparkle artist na si Faye Lorenzo. Pretty, malapit nang matapos. Ayun na. Dapat alam mo yung language nung baka. Dapat kinakausap mo muna siya para maintindihan kanya. Moo. Moo. Ayan, tingnan mo, parang medyo na siya. Ang hard work at effort naman namin ni Faye, merong masarap na reward. Dahil ang bida ngayong gabi, mga putahing mula sa kalabaw at baka. Sa farm na ito sa Laguna, pinalalaki at pinararami ang baka at kalabaw para sa kanilang gatas. Kaya naman mabusisi sila sa mga ipinapakain sa mga alaga. Alam nyo ba na merong espesyal na uri ng damo na pinapakain sa mga baka para mas tumaas yung nutritional value ng kanilang gatas? At yan ang gagapasin natin ngayon. Hello po, sir! Ano pong uri ng damo? Ma'am, ito po yung Napier grass, also known as patchong. Isa po ito sa mga improved grasses na ipinapakain natin sa baka. Bakit magiging mas masarap yung gatas kapag Opo ma'am, tapos mas madami po ang gatas na para palang malunggay ito, no? Opo ma'am. Okay po. Paano pong gagawin natin? Ito po medyo matured po yung pwede po nating Hindi mula sa ilalim. saka po natin ikakat po na mga 3 to 4 inches po sa from the ground. Ayan na, humihingi na ng pagkain. Mga baka. Mamaya na! Hulo, nagre-reklamo na yung baka. Yung baka, sabi niya, nasaan na yung pagkain ko? Ingay ng baka. Parang lang ubo. Tatlong klase ng improved grass ang ipinapakain nila sa mga kalabaw at baka. Ito ay ang Napier, sorghum at Mombasa. Mas mas makapal. Pagkatapos magtabas ng damo, ready na ito para i-deliver sa mga kalabaw at baka.
Sa isang araw, nakakaubos ng 55 kilos ng damo ang mga baka at kalabaw sa farm na ito. Ayan. Naload na natin lahat. Medyo marami-rami ito, kaya gagamit tayo ng traktora para dalhin ito doon sa mga baka. Social itong mga bakang to, nakatira ng pagkain. Kaya ko nga bang paandarin to? Tama, tatagilan po muna natin ha. Kuya, talian nyo na! Naku, walang gasolina. Ay, Diyos ko, Lord! Kuya, wait lang! Pwede ba bababa? Ha? Makakababa ba dyan? Ay, dumudulas! Okay, tama na, tama na, tama na, tama na! Mula sa taniman ng damo, ibabiyahe ito ng 10 minuto papunta sa kulungan ng mga kalabaw at baka. Hanggang doon. Hanggang saan? Hindi ba ako tatagilid na ganon? Hindi po, okay. Kuya, tatagilid ako! Ayoko na! Tama na! Achievement unlocked. Nakapagmaneho na ako ng traktora, pwede na ako maging magsasaka. Charot! Kuya, kayo na po. Parang feeling ko mamamatay ako eh. Mas kakaunti ang damo tuwing tag-araw, kaya kapag tag-ulan, karaniwang gumagawa sila ng silage o fermented na damo. Bukod sa mas humahaba ang shelf life, mas nagiging masustansya rin daw ang mga damo. Sa paggawa nito, kinakailangan munang i-shred ang mga damo. Ay! Dumiretso! Nakakatakot! Nakakatakot eh! Ilalagay ang mga ito sa sako at saka hahaluan ng molasses. Ito ay syrup mula sa tubo o sugarcane na magsisilbing fermenting agent para sa damo. Ang mga damong hindi gagamitin sa paggawa ng silage, diretso na sa bibig ng mga baka. Oh, tanghalian na! Kain ng kain! Masarap? Masarap? Ang pagpapakain ng sariwang damo at ng silage nakatutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng gatas ng kalabaw at baka. Sa farm na ito, 8 litrong gatas ang napoproduce nila araw-araw. Para tulungan tayong mag-harvest ng gatas, makakasama natin ang kapuso actress at sexy comedian na si Faye Lorenzo. Isa siya sa mga nagpatawa sa atin sa Bubble Gang. Ano ang paboritong pagkain ng mga kaaway mo sa social media? Eddie, mashed potato! At nagpaiyak dahil sa kanyang iba't ibang pagganap sa telebisyon. Kung ano man yung samaan natin ng loob sa isa't isa, wala na yun. O Faye, ready ka na bang maggatas ng baka? First time kong mag-awak ng baka. Excited ako, pero kinakabahan ako, alam niyo yun. Kasi parang pagka nasipa ka na itong baka, tanggal yung pang ako eh. Oh. Ayan, itatapat po natin yung... Alay, gumagalaw na. Ate, pretty. Habakan niyo po siya dito sa taas, tapos tsaka niyo po siya hihilahin pababa. Hihilahin ko. Kukuha lang po tayo ng samples dito. Okay. Bakit ganun? Wala sa akin. Ayun! Yeah! Ayan na, tumutulo na. Sige po, dire-diretso lang po. Ganon? Ay, parang inaano lang siya. Ay, ang galing! Ganun po Pinipisel. ulit, parang... Bas, ang dami. Naka-automatic. Pero mainit yung ano niya, no? Apo. Yung utong niya. Uy, tingnan mo, Ayan, dire-diretso siya, oh. Tapos na po. Pwede yung ganunin. Titikman mo. Bawal. Kung trip niyo po, charot. Titikman ko lang. Sige po. Yung mainit, oh. Yung masarap siya. Sa step na ito, gagawin ng alcohol precipitation test o pagtukoy ng classification ng gatas. Kailangang haluan ng alcohol ang milk samples na nakuha sa baka.
Class A kapag hindi namuo ang milk samples, Class B at Class C naman kapag may nakitang pamumuo rito. So kung nakikita naman po natin, wala naman pong nagbuo-buo. Meaning po ay Class A po yung gatas natin. Class A, si Opo. Pretty, yung gatas niya. So, mas ano yan, mas magandang ibenta. ganun. Opo. Wala naman mga Class X. Yung ganun. Wala naman. Para mas mapabilis ang paggagatas, may machine na rin ginagamit sa farm na ito. Pero bago gatasan si Pretty, kailangan munang i-disinfect ang mga suso nito gamit ang water at iodine solution. Ay, ididip lang po natin na ganyan. So, ganyan-ganyan lang. Opo. Tusok-tusok lang. Deep-deep. Pagkatapos, pwede na siyang kabitan ng portable milking machine. So, kailangan pala mabilisan yung kamay mo dito. Opo. Yeah, kapag po nakabit na yung 4, hindi na po siya matatanggal kahit bitawan natin. Ay, ang galing. Yeah, na-vacuum na po kasi. Nasasarapan siya niyan? Opo. Hindi siya nasasaktan? Hindi po. Taray. Ang dami niyang gatas, oh. Kanya. Huwag kang ganyan. Paano yan araw-araw po siya ginagatasan? Opo. Kinakausap niyo din ba yung mga baka? Minsan po. Paano niyo siya kinakausap? Gamit ang portable milking machine, tumatagal ng 5 hanggang 7 minuto ang proseso. Karaniwang nakakakuha ng 5 to 8 liters ng gatas sa isang baka, depende sa edad nito. Pagkatapos ng paggagatas, kailangan ulit i-disinfect ang suso ng baka para masiguradong malinis at hindi ito maimpeksyon. Ayan, ito na po yung nakuha natin na milk galing kay Pretty. Ayan. So mga ano yan, 8 liters, no? Dami, grabe. Salamat sa pag-harvest ng gatas, Faye. Ready na ito para sa masarap na merienda. Kasama ko dito si Chona. Tuturuan tayo kung paano gumawa ng carbonara made from freshly prepared milk, di ba? Una munang magpapainit ng mantika. Sunod na igigisa ang sibuyas at bawang. Saka ilalagay ang patis at bacon bits. Sunod na ihahalo ang paminta at mushroom. Eto na yung gatas. Tikman ko nga itong gatas nila. Ay, malinamnam nga. Sunod na ilalagay ang gatas ng baka at tinunaw na cornstarch. Haluin lang ito hanggang sa lumapot. Ay, lapot na. Okay, bongga. Sunod na ihahalo ang napakulo ang pasta. O ano, pwede na yan? Pwede na po yan. Huling ilalagay ang bacon at parsley for toppings. No, yan. Mas maraming bacon. O. Diba? Bacon na hinaluan ng konting pasta. Ganun talaga. Ko. Ching, 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 ching. Oh. May ganun. Ching, 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 ching. For more, linamnam. Yes. Lalagyan po natin ngayon ng ricotta cheese. Ready to serve na ang ating carbonara pasta na may gatas ng baka. Eto na po! Pasta carbonara gawa sa gatas ng baka and ricotta cheese. Straight from the farm. Panalo! Sarap. Panalo to. Yung bacon ang nagbibigay ng natural na alat sa kanya. Kasi kanina nung niluluto ito ni Ate Chona, halos hindi niya nilagyan ng asin. Pero surprisingly, sakto balanse yung alat niya. Kasi ang ginamit niyang pampaalat, yung shredded bacon. Tapos it blends perfectly with yung gatas ng baka, yung napaka-creamy. Tapos ito panalo-panalo yung ricotta cheese dito. Talagang siya, creaminess overload. Para mas sumigla at lumusog ang mga baka at kalabaw, ipinapasto lang mga ito tuwing umaga.
Bukod sa ehersisyo ng baka at kalabaw, nakabubuti rin daw na maarawan ng mga ito. Simulan na natin ang pagpapastol ng mga kalabaw. Oh, halika na. Hihilahin lang naman siya, di ba? Eh, yung iba pa, sama-sama ba sila? Sabay-sabay? Teka, hindi dyan. Dito tayo. Oo, huwag ka tatakbo. Oo. Hoy, hoy! Bawal tumakbo! Ba't tumatakbo? Huwag ka tatakbo! Di tayo tatakas. Baby lang yung binigay sa akin kasi minsan daw tumatakbo talaga sila ng mabilis. Tapos baka makaladkad ako kapag yung nanay yung hinawakan ko. Kaya ito lang, baby lang tayo. Baby! Saan ka pupunta? Ah, yan ang mama niya. Oh, halika na. Teka. Yung paa niya kasi eh. Hindi marunong eh. Oh, yung paa mo. Hoy, dito. Gusto mo bang takbuhan? Takbuhan talaga, ha? Takbuhan, ha? Akala mo, ha? Di ka makakaligtas sa akin. Malakas siya, ha? Nauha ka? Eh, paano? Tumakbo ka eh. Huwag kasi tatakbo. Tataas ang heart rate mo. Mauhaw ka talaga. Zone 2 lang tayo. Pacing. Pacing nga! Ang kulit. Success ang pagpapastol ng kalabaw. Grabe. Ang liit lang ng baka pero ang lakas niya. Ngayon naman, magluluto tayo ng creamy lengua with mushrooms. Kasama ko dito si Kat. At ang gagamitin namin, imbis na cream, ay Gatas po ng baka. gatas ng baka na straight from the farm pa rin. O sige, simulan na natin. Igigisa muna ang mushroom. Siyempre, piniprepare na namin beforehand itong lengua. Pinalambot na ito. 2 hours po 2 siyang hours pinakuluan. nang pinakuluan yung lengua. Nilinis na siya, tapos pinakuluan na siya para malambot na siya talaga. Kapag naluto na ang mushroom, iset aside ito. Sunod na magigisa ng sibuyas at bawang. Saka ihahalo ang napalambot na lengua. Ipiprito lang ito ng ilang minuto at sunod na ihahalo ang beef broth at cream of mushroom. Pag medyo nahalo na po yung last two, pwede na po natin ilagay yung ating special ingredient po, which is yung gatas po ng baka. Saluin lang po natin ulit siya ng maigi hanggang po mag-reduce po yung sauce. Pakukuluan ito hanggang sa lumapot ang sauce. Titimplahan ng asin at paminta. Saka ihahalo ang ginisang mushrooms. Pakukuluin ulit ito ng ilang minuto at pwede nang isalin. Huling ilalagay ang natirang mushrooms for toppings. Pwede nang lantakan ang creamy lengua sa gatas ng baka. Creamy lengua na may gatas ng baka, ano kaya ang lasa? Pero bago natin yan matikman, kumustahin natin si Faye. So ayan guys, nandito tayo ngayon sa kulungan ng mga baka. Kasi ang gagawin natin ngayon, maglilinis tayo ng kulungan ng baka at kalabaw. So makakasama natin maglinis si Kuya Benji. So Kuya Benji, ano ba yung una natin gagawin? Papalahin muna natin to. Papalahin yung lupa. So gaganunin lang. Tapos saka po natin itatapon sa gilid, ma'am. Ako na ang sasalok ng grasya. Saya! Bango! Kuya Benji, sanay na sanay ka na sa amoy.
Mag-challenge kaya tayo, no? Yung no reaction challenge. Huminga pa ako. Kaya ko to. Tubig na tayo. Ano? Ano? Dito kayo. So dito. Para yung tubig pababa siya. Tapos, medyo konti, pagalaw. Yung talaga siya. Para yung paa niya, ma'am. Sasagi lang siya natin ng saglit. Tapos, yan. Alam mo yung tingin niya sa akin parang naiinis na siya sa akin. Bakit kaya? Parang di yata maganda yung pagsalo ko nung at. Parang nabuwisit siya, naiirita siya sa akin. Milky, bati tayo. Talaga tong batang to. Sabi ko sa'yo, huwag ka magdudumi, di ba? Alis tayo. Milky. Punta tayo sa mamamasyal tayo, di ba? Ayan, nalinis na natin si Milky. Milky, masaya ka ba? Milky. Parang di siya masaya. Congrats, Faye! Dahil sa iyong sipag sa paglilinis ng kulungan, may special at masarap kang reward. Igigisa muna ang bawang at sibuyas. Saka ilalagay ang napalambot na baka. Sunod ay hahalo ang tomato sauce. Pakukuloy nito hanggang mag-simmer ang sauce. Carrots. Sunod ay ilalagay ang carrots. Ayun pa naman yung papalambutin healthy. lang natin ng konti yung carrot. Kasi medyo matigas na siya. Pakuluin ulit ito ng ilang minuto. Kapag malambot na ang carrots, pwede nang ilagay ang dahon ng laurel, patatas, beef broth at green at red bell peppers. Saka ihahalo ang siling pula, asin, asukal at chili flakes. Huling ilalagay ang liver spread at gatas ng baka. At saka maanghang. Naging mas savory pagka may milk. Ang sarap. Pakuluin ito ng 3 to 5 minutes at maya-maya pa, ready to plate na ang kalderetang baka sa gatas ng baka. Ito na ang ating finished product na kalderetang baka with milk ng baka. So, baka sa baka nga no ate. Yun. So, tikman na natin. Ayan, titikman na natin ang kalderetang baka with milk ng baka. Okay, excited daw ako. Ito ang tinatawag na mukbang kaldereta. So, yun malambot yung yung meat ng baka. Pagkalapag pa lang sa plato ko, hiwa-hiwalay na yung laman niya. Sarap! Maanghang! Ma-juicy. Parang masisira yung diet ko dito Parang siya, mas malapot yung sabaw. Sarap. Kahit nga hindi ko pa natitikman yung patatas, parang na siya, lumasa na yung mga dito, pinaghalo-halo. Hindi masabi. Tignan niyo, wala akong masabi kasi sobrang sarap. Ganun. Oras na para tikman ang niluto nating creamy lengua na may gatas ng baka. Creamy talaga. Ang susi sa masarap na lengua, kailangan talaga napalambot ninyo ng maigi. Nalinis at napalambot ninyo ng maigi yung lengua. Pero iba talaga kasi ang linamnam nung ginamit na gatas. Super linamnam.
Ang champion dito yung sauce eh. Yung talagang champion dito. Teka, mali nga yan eh. Sumunod ka sa akin. Ako ang susi sa tagumpay. Hoy! Bawal tumakbo. Mahirap man mag-alaga ng mga kalabaw at baka, malaki naman ang balik nitong biyaya. Kain ng kain. Sarap. Masarap. Masarap. Hindi lang sa pangkabuhayan, kundi pati na rin sa masarap at masustansyang pagkain sa hapagkainan. Achievement unlocked. Ang linamnam nung ginamit na gatas. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.